Sa kanyang panaginip, may lalaki siyang pilit na inaaninag. Ngunit hindi niya matukoy kung sino ito. Ang alam niya lang sa tuwing nilalapitan niya ito ay lumalayo ang figura ng lalaki. "Sino ka?" Sigaw niya pero wala siya nakuhang sagot rito. Unti-unti niyang ginagalaw ang kanyang ulo. Hindi pa man niya naididilat ang kanyang mga mata ay naririnig niya ang mga halo-halong boses na nasa paligid niya. "Do you think mommy will wake up soon, Ina?" "I don't know, Ino. The doctor said she will wake up soon." Pinilig niya ang kanyang ulo. Unti-unti niyang minulat ang kanyang mga mata. Sa una, medyo malabo ito hanggang sa luminaw. Bumungad sa kanya ang dalawang bata na inosenteng nakatingin sa kanya. Gusto niya pa sana na matawa kung hindi lang kumirot ang ulo niya dahil sa nakita niyang reaksyon sa mga ito. Nagulat na gulat sa pagdilat niya. Natatarantang sumigaw ang batang lalaki. "Gising na si Mami! Si Daddy! Tawagin natin si Daddy!" Tumakbo ang dalawang bata palabas. Ang hindi niya lang maintindihan kung bakit siya tinatawag ng mga ito na Mami at sino ang Daddy na tinatawag ng mga ito. Hindi nagtagal muling bumalik ang dalawang bata pero may kasama na sila. Isang doktor na babae at isang matangkad na lalaki. Nagulat pa siya dahil kakaiba ang tingin na pinupukol nito sa kanya. Wala reaksyon ang mukha ng lalaki pero punong-puno na negatibong emotion ang mga mata nitong nakatingin sa kanya. Galit at pagkasuklam. Yun ang nababasa niya sa mata nito na hindi niya maintindihan kung bakit at para saan. Aminado siyang parang familiar na sa kanya ang binata. Pero hindi niya lang maalala kung saan niya ito nakita. Lumapit sa kanya ang babaeng doktor. "How are you feeling, Mrs. Pineda?" Tanong niya. Nagtaka din siya sa tawag nitong Mrs. Pero sinawalang bahala niya lang muna ito. "Masakit ang ulo at buong katawan ko." "Dahil yan sa aksident na naranasan mo. But it's good that you're awake and able to tell me that. It means your body is starting to recover." "Aksident? Na-aksidente ako?" Naguguluhan niyang tanong. Kumunutan noon ng doktor bago ito nagsalita. "Don't you remember, Mrs. Pineda? Nabunggo ang kotse mo at comatose ka for 8 months. Bigla sumakit ang ulo niya kaya napahawak siya rito. Wala siyang maalala. "I see. Alam ko na kung ano nangyayari sa'yo ngayon. As expected, your experiencing is likely a form of amnesia, which can happen after a traumatic event." Lalong sumakit ang ulo niya. Mas lalo niyang hindi naintindihan ang sinasabi ng doktor. Car accident? Amnesia? Wala siyang maintindihan. Masyado siya naguguluhan. Mas lalong tumindi ang sakit ng ulo niya kaya napasabunot siya sa buhok nito. Hindi niya na kinakaya ang sakit kaya sumigaw siya. Inalalayan siya ng doktor at ng mga nurse na dumating. May nakita pa siyang injection na nilabas ng nurse kaya mas lalo siyang nagwala. "Ano yan? Anong ginagawa niyo sa akin? Bitawan niyo ako!" Pinagtutulungan siyang hawakan ng mga nurse. "I'm sorry, Mrs. Pineda." Sabi ng doktor saka siya ininjeksyonan. Nakita niya ang dalawang bata na umiiyak habang nakayakap sa lalaking kasama nito na hanggang ngayon ay hindi niya pa rin nakikitaan ng reaksyon. Bumigat na rin ang talukap ng kanyang mga mata. Lumapit ang lalaki sa doktor at kinausap ito. "What happened to her, Doktora? Why is my wife acting so strange?" Kumabog ang puso niya sa narinig. Tinawag siya nitong asawa. Ang ibig bang sabihin ay asawa niya ang lalaki? Isa ba yun sa mga nawala sa alaala niya? At ang boses nito parang familiar sa kanya. Parang narinig niya na ito kung saan. Pero ang nakapagtataka lang ang tono ng boses nito. Bagamat seryoso at malamig ay mababakasan niya ng pag-aalala. Sa ideyang yun ay may humahaplos sa kanyang puso. "Alam ko nag-aalala ka. It's common to lose a memory after an accident. Especially if there's a head injury. Well, do some tests to figure out what's going on and help your wife recover." Yun ang huli niyang narinig bago siya kainin ng antok. Makalipas ng 1 linggo niyang pananatili sa hospital, ay pinayagan na siya makauwi ng doktor. Nang una, parang ayaw niya pang umuwi. Bukod sa hindi niya alam kung saan siya uuwi, ay hindi siya komportable sa sinasabi ng doktor sa uuwian niya. Sa bahay daw ng asawa niya. Ang mas nakakagulat pa doon ay ang dalawa niyang bata na nakita nang una niyang gising ay mga anak niya pala. Hindi siya makapaniwala na meron na pala siyang gwapong asawa at cute na anak na kambal. Fraternal twin sila kung tawagin. Bumuntong hininga siya at bumangon sa kanyang higaan. Sa ilang araw niyang pagtira sa bahay ng kanyang asawa ay hindi man lang niya ito nakikita.
Kahit sa pagtulog ay sa office na nito ginagawa na talaga nakakapanghuli ng inis sa kanya. Natutulog siya sa kwarto nilang dalawa pero kahit na isang beses ay hindi man lang ito pumunta sa kwarto nila. Para bang iniiwasan siya. Isa pa sa mga iniisip niya ang mga anak niya. Ang huling kita niya sa mga ito ay yung nasa hospital pa siya nang bagong gising siya. Simula din kasi na magkamalay siya, hindi na siya muling dinalaw ng mga ito. Bukod tanging ang assistant lang nito ang dumadalaw para kamustahin siya. Kahit nang ma-discharge siya, ni anino ng mga ito ay wala siya nakita, kundi bukod tanging assistant lang nito. Mula sa pagbayad ng bill sa hospital hanggang sa paghatid nito sa kanya sa bahay, ang assistant lang ng lalaki ang nakakasama niya. Lumabas siya ng kwarto para puntahan ang kanyang asawa. Hindi niya napigilan ang muling bumuga ng hangin dahil sa mga matang pinupukol sa kanya ng mga katulong. Unang dating niya pa lang sa bahay ay iwas at mga takot na ito sa kanya. Pero sa tuwing nakatalikod naman siya ay pinagbubulungan siya ng mga ito. Talaga ba dito siya nakatira dati bago siya nawala ng alaala? Bakit kasi pakiramdam niya hindi siya welcome sa mismong pamamahay niya? Bubuksan niya na dapat ang pinto nang kusa na itong bumukas. Pagkagulat ang nabakasan niya sa pagbumuka ni Erwin Reyes, ang assistant ng kanyang asawa. Mabilis nitong sinarado ang pinto kaya medyo nakaramdam siya ng inis rito. Hi, good morning. Pupuntahan ko lang ang boss mo, gusto ko siyang makausap. Sabi niya dito, akmang hahawakan niya na ang doorknob nang harangan siya ng binata. Mrs. Pineda, bawal po kasi kayong pumasok sa office ni sir. Sinabi niya ba yon? Hindi po, pero kasi ayaw niya po magpa-istorbo. Erwin, sabihin mo nga sa akin, istorbo ba ako sa kanya? Mahinahon niyang tanong saka ngumiti. Hindi nakapagsalita ang binata, bigla kasi siyang kinabahan sa amo niyang babae. Nakangiti ito sa kanya at kalmado magsalita, pero parang may kakaiba sa tono at ngiti nito, mapanganib. Yun ang nararamdaman niya. Aminado siya na simula magkaroon ito ng amnesia, parang naging ibang tao ito. Hindi katulad ng dati nitong pag-uugali. Hindi po, Mrs. Pineda. Kabadong sagot niya. Di ba sinasabi lang naman ng sir mo na ayaw niya magpa-istorbo kapag ayaw niya sa taong kakausap sa kanya? Natigilan siya at hindi niya alam ang isasagot. Nakakapagtaka na dati ay hindi alam yon ng amo niyang babae. Sa katunayan nga, parang hindi nito alam ang ugali ng kanyang among lalaki. Pero itong amo niyang babae ngayon nakaharap ay para bang kilalang kilala ang amo niya. Ngayon niya mas napatunayan na malaki ang pagbabago ng amo niyang babae. Opo. Yun na lang ang tanging na isagot niya. Kung ganon, let me in. Tuluyan na itong pumasok kaya wala siya nagawa kundi umiling na lang. Kung dati, ayaw na ayaw niya ang ugali ng asawa ng amo niya. Ngayon naman ay natutuwa na siya. Isang masungit at nakakatakot na among lalaki. At isang among babae na perfect match sa kanyang among lalaki dahil sa pag-uugali nitong kakaiba. Samantala, nagpakawala siya ulit ng buntong hininga. Hindi niya alam kung normal pa ba ang lagi niyang pagbubuntong hininga dahil sa mga nangyayari. Paano ka nakapasok dito? Binilinan ko si Mr. Reyes na huwag siyang magpapapasok sa office ko. Napairap siya sa sinabi nito. Huwag kang ang OA, ako namilit na pumasok dito. Nilingon niya si Rai, nakakunot ang noon nito na nakatingin sa kanya. Umupo siya sa sofa at nagkipagtitigan sa kanya. Katulad ng una niyang kita sa kanya, gwapo pero walang emosyon ang muka. What are you doing here? Nandito ka ba para manghingi sa akin ng pera? May panguuyam sa boses niya. Pera? Ano pa bang isa-shopping niya halos lahat meron na siya. Mula sa magandang damit, sapatos, make-ups at mga alahas. Hindi nga niya alam sa sarili niya kung nagagamit niya pa ba ang mga yon nang hindi pa siya nawawala ng alaala. Ganun ba talaga siya kaluho sa sarili niya dati? Dapat ba namatay na lang ako nang nakomatose ako? Kasi feeling ko kahit nandito ako sa bahay, para ako nasa sementeryo. Direkta niyang tanong, mas dumilim ang anyo ng mukha nito. Marin nitong sumagot. Umalis ka na dito, wala kong oras pakinggan yung mga sinasabi mong walang kwenta. Nasaan mga anak natin? Bakit simula nang umuwi ako dito hindi ko sila nakikita? Tanong niya ulit, bakit simula nang magising ako sa hospital, hindi na kayo dumalaw ulit? Hindi pa rin siya nito pinansin. Gusto kong makita ang mga bata, namimiss ko na sila. Hindi pa rin siya nito pinapansin na para bang isa lang siyang hangin. Bisito nakatungo sa mga papeles. Nakaramdam siya ng kirot dahil sa pambabaliwala nito sa kanya. Asawa ba talaga kita? Mapait niyang tanong. Tumigil ito sa ginagawa at tumingin sa kanya. Ngumisi ito.
Hindi basta ngisi. Ang aura nitong nakakakilabot kanina, mas tumindi pa. Sumandal ito sa swivel chair saka pinag-cross ang dalawang braso sa dibdib nito. Hindi pa rin ito nakikitaan ng kahit anong emotion. Pero ang mga mata nito tila nag-aapoy sa galit. Ano bang ginagawa niya dito para kamuhian siya nito ng sobra? What do you think? Asawa mo ba ako? Napalunok siya dahil sa nakakatakot niyang presensya. Umiwas siya ng tingin. Hindi ko alam. Mahina niyang bulong. Tumayo siya para lumabas na. Hindi niya kinakaya ang namumuong tensyon sa kanilang dalawa. Naglakad na siya, pero hinawakan siya nito ng madiin sa braso at hinila palapit sa kanya. Bahagya pa siya nagulat dahil hindi niya namalayan na nakatayo na pala ito at nakarating sa pwesto niya. Hindi mo alam? O nagmamaang-maangang ka lang? Napangiwi siya sa marahas na pagkakahawak nito sa kanya. Nakaramdam siya ng takot sa kausap niya. Nasasaktan ako, Ray. Ano ba? Sigaw niya at pilit kumakawala rito. Nasasaktan ka? Wala kang karapatan masaktan yan ah. Wala. Sigaw nito sa kanya saka siya tinulak ng malakas. Napaupo siya sa sahig. Tumulo ang kanyang mga luha. Hindi niya alam kung ano ang dapat gawin. Natatakot siya na baka sa pagkilos niya muli ay saktan siya ng lalaki. Para itong bigla naging halimaw sa paningin niya. Sinipa ng lalaki ang sopa saka napasabunot sa buhok. Shit. Ito dahilan kung bakit ayoko makita ka. Sabi nito at ilang mga mura pa ang pinakawalan nito. Yumuko ito at hinawakan ng panga niya. Patuloy ang paglandas ng mga luha niya. Tell me Yana, may amnesia ka ba talaga? O isa na naman ito sa mga kalokohan mo? Siguro nang papanggap ka lang na walang maalala. Dahil akala mo mauutaw mo ulit ako ng mga anak natin. But you're wrong. I'm done with your shit. Umiling-iling siya. Wala talaga akong maalala. Sagot niya. Pagkakitong tumayo. Really? Nakalimutan mo na ba kung paano mo ginamit ang katawan mo para makuha ang gusto mo? Hayaan mong tulungan kita. Pinunit nito ang suot niya kaya nalaki ang mga mata niya. Hiniga siya nito saka sinimulang halikan ang leeg niya. Please, wag. Pero tila bingi ito dahil patuloy lang ang ginagawa nito sa kanya. Malakas niya itong tinulak at sinampal siya ng malakas. Tila natauhan ng lalaki sa ginagawa nito sa kanya. Kaya natigil ang ginagawa nito. Nanginginig siya lumayo sa lalaki at tumayo. Hindi ko alam kung ano mga nagawa ko sa iyo noon. Pero sa tingin ko, hindi tama na parusahan mo ako sa ganitong paraan. It's unfair to me na pinaparusahan mo ako sa kasalanan na hindi ko na maalala. Pero sana, irespeto mo na lang ako kahit hindi bilang asawa mo, kundi isang babae. Umiiyak niyang sabi. Naglalakad na siya na magsalita ito. Sinira ng paulit-ulit mong pagtataksil ang panggalang ko sa'yo. Nilingon niya ito, nakasalampak na ito sa sahig habang nakasandal sa sofa. Sinalubong ni Ray ang tingin niya. Sa unang pagkakataon, nakitaan niya ng emosyon ang kanyang mga mata. Sadness, hurt, disbelief, and fear. Yes, Yana. You cheated on me so many times. Mapait nitong sabi. Ilang araw ang lumipas simula na matinding tensyon na naganap sa kanilang dalawa ni Ray ay hindi na sila muli nagkita at nag-usap. Hanggang ngayon, paulit-ulit pa rin na sumasagi sa isip niya ang huli nitong sinabi bago siya umalis sa office nito. Kung totoo nga niloko niya ito ng paulit-ulit ay hindi niya din alam dahil nga wala siyang maalala. Natigil siya sa pagmumuni-muni nang may kumakatok sa kwarto niya. Agad niyang binuksan ang pinto at bumungad sa kanya ang namumutlang katulong. Bakit? Ma'am, kasi po, tinaas niya ang isang kamay niya para patigilin ito sa pagsasalita. Sa pagkakaalam ko, wala kang diferensya sa pagsasalita. Nalaman ko yon nang pinagchichismisan niyo ako. Sabi niya gamit ang malambing na boses at pagngiti. Namumutla itong yumuko. Patawad po, hindi na po mauulit yon. Pumunta po ako rito para sabihin na dumating na po ang mga anak niyo. Kasama po ang kapatid ni Sir na si Ma'am Tasha. Natuwa siya sa sinabi nito. Nagmamadali siyang umalis at pinuntahan ang mga anak niya. Pagbaba pa lang niya sa hagdanan ay nakita niya ang kambal na masayang nakikipagkwentuhan sa kasama nitong babae. Na kung hindi siya nagkakamali ay kapatid ni Ray. Nang makalapit sa mga ito, nawala ang mga ngiti nila. Masama siyang tinignan ng babae habang natatakot naman ang mga batang nakatingin sa kanya. Hindi na niya pinansin ang tingin sa kanya ng babae. Ngumiti siya sa mga anak niya. Hello, mga anak. Namiss kayo ni Mami. Ang tagal niyo din nawala. Nakangiti at malambing niyang sabi.
Oh, that's new. Dati kapag dumating ang mga anak mo, kahit isang buwan na silang nawala, feeling mo, days lang sila nawala sa bilis. Nakalimutan mo? Nagalit ka nang iuwi ko na sila dito dahil lang sabi mo ang bilis nilang bumalik kahit 2 buwan na silang naka-stay sa akin. Mataray na sagot ni Tasha. Saglit na nawala ang ngiti niya sa sinabi nito. Tipid niya lang itong nginitian, saka muling bumaling sa mga anak niyang may takot pa rin sa kanya. Ano naman kaya ang ginawa ng dating siya para matakot ng ganito ang mga anak niya sa kanya? Halika kayo mga anak. Kiss to mami, namiss ko talaga kayo. Totoo ngang wala kang maalala. Ang plastic mo eh. Hindi lalapit yan sa'yo kasi hindi naman sila sanay na mag-kiss sa'yo dahil ayaw mo. Nalungkot siya sa sinabi nito. Tasha, watch your words. And Ino, showing your mother a kiss as a greeting is a sign of respect. Nanigas siya nang marinig ang boses ni Rai. Naamoy niya ang mabangong perfume nito nang tumabi ito sa kanya. Unti-unti lumapit sa kanya ang kambal, saka siya nito kinis na nagpalambot ng puso niya. Pasimple niyang tinignan ng asawa. Wala na naman emotion ang mukha nito. Hindi naging madali sa kanya na kuhanin ng loob ng mga anak niya. Dahil katulad din ito ng ama nila na mailap sa kanya. Pero hindi niya ito susukuan. Babawi siya sa mga ito. Maaga siyang gumising para ipagluto ang mga anak niya. Excited siya ng umagang yon. Pagpasok niya sa kusina, nagulat ang mga katulong na nagkukumpulan. Hindi malaman ng mga ito kung ano ang gagawin kaya lihim siya napangiti. Sorry, mukhang may meeting ata kayo. Nakaistorbo ba ako? Nakangiti niyang tanong. Todo ang iling ng mga ito. Natawa siya. Ituloy niyo lang ang pag-uusap niyo. Huwag niyo akong intindihin. Kinuha niya ang mga ingredients na kailangan niya. Pero kumunutan noon niya nang wala siyang makita na frozen foods. At puro gulay lang at ano pang pagkain na healthy food sa ref. Nilingon niya ang kusinera nila na nagtataka sa kinikilos niya. Masyado bang healthy conscious ang mag-ama ko? Bakit walang mga frozen foods dito? Puro gulay at damo. Sigurado ba kayo tao pa ang pinapakain niyo o kambing na? Ma'am, ikaw lang naman po ang kambing sa bahay na to. Di ba po ayaw niyo sa mga frozen foods? Kasi it's not healthy. Pati si sir at mga anak niyo pinagbabawalan niyo. Tinignan niya ang isang katulong na kinukurot ng kasamahan niya. What's your name? Tanong niya na ikinaputla ng katulong. Naku ma'am, huwag niyo po akong sisantihin. Sa akin lang po umaasa ang magulang ko. Next time po, hindi ko nasasagutin tanong niyo. Nangingiyak niyang sabi na ikinatawa niya. Gusto ko lang itanong ang name mo para matawag kita ng formal. But anyway, fix yourself. Samahan mo ko mamalengke ng mga lulutuin ko. Nagulat silang lahat sa sinabi niya. Mamalengke ma'am? Gulat nilang tanong na masaya naman tinanguan niya. Way, Manang Belen, kung tignan mo ko para akong sinaniba ng mabait na kaluluwa. Tumatawang sabi niya na kinakamot nito sa ulo. Masaya at kontento niyang tinignan ang niluto niya sa kanyang mag-ama. Naisip niya kasi na ayusin na ang sa kanilang dalawa ni Rai. Kung totoo nga nagloko siya dito dati, ay dapat siyang bumawi at ayusin ang sinira niya. Ang tiwala nito, para na din sa kanilang dalawang anak. Hanggang ngayon ay hindi niya pa rin matanggap ang ginawa niyang kalokohan sa lalaki. May nararamdaman pa nga siyang galit sa sarili niya. Bakit pa ba niya nagawang sirain ng pamilya na binuo niya? Ganun ba siya katanga dati? Nagtimpla siya ng kape sa kanyang asawa. May isa siya napapansin sa kanyang sarili. Para ba normal lang itong ginagawa niya? Para bang alam na alam niya kung ano ang ayaw ni Rai at sa gusto? Katulad sa kape, ayaw nito ng matamis. Ayaw din nito ng mapait. Ang gusto nito, nag-aagawan tamis at pait. Siguro nga, kahit wala siyang maalala, hindi pa rin nawawala ang mga kinaugalian niyang ginagawa dati. Buti ma'am, naisipan mong paghandaan si sir at mga anak mo. Sabi ni Manang Belen. Bakit? Hindi ko ba usual ginagawa to? Nag-aalangan pa itong sumagot ng una, pero sinagot din siya nito kalaunan. Hindi po ma'am, dati ginagawa niyo po yan, pero bigla po kayong nagbago eh. Napabayaan niyo po sila, lagi kang wala at busy. Dati, close po kayo sa mga anak niyo, pero lagi mo na rin po silang sinisigawan. Minsan naman po pinapalo mo sila, ilang beses niyo po napag-aawayan niya ni sir. Hanggang sa tuluyan na po talaga kayo nagbago at para ba nagkaroon kayo ng sariling mundo. Habang dinadala niya ang pagkain kay Rai ay tumatakbo ang kanyang isipan sa mga nalaman niya. Ibig sabihin, hindi lang cheating ang naging problema sa kanya ni Rai, kundi ang biglang pagbabago ng pag-uugali niya. May sumibol din na galit sa puso niya.
Hindi niya alam kung saan nalaman niya ba o sa sarili niya. Hindi niya namalayan na nasa tapat na pala siya ng pintuan. Kumatok siya pero walang sumasagot. Mukhang wala pa si Erwin dahil hindi ito ang nagbukas ng pinto. Sinubukan niya ulit pero wala siya natanggap na sagot. Natatakot man dahil baka magalit ito sa kanya sa pagpasok ay nilakasan na lang niya ang loob. Buong tapang niyang binuksan ang pinto. Natigilan siya nang makita na natutulog sa sofa ang asawa niya. Naawa siya para dito. Mukhang nagtitiis itong matulog sa office niya, wag lang siyang makasama nito sa pagtulog. Nilagay niya sa mini table ang pagkaing bitbit niya at nilapitan ang asawa. Mukhang pagod na pagod ito dahil may itim na itong eye bags. Pero kahit ganon, hindi yun nakabawas ng kakisigan ng kanyang asawa. Gusto niya tuloy sampalin ng sarili niya dahil sa gwapo ng asawa niya nakuha niya pang magloko. Kusan na lang gumalaw ang kamay niya at hinaplos ang buhok nito. Pero napakurap-kurap siya nang bigla itong dumilat. Natataranta siya lumayo rito. Umiwas siya ng tingin dahil hindi niya kayang sabayan ang tingin nito na may pag-uusig. Anong ginagawa mo dito? Kasi nagluto ako ng breakfast mo. Nahihiya niyang sabi saka inilapit sa kanya ang pagkain. Yung kape mo, tama lang sa pait at tamis yan. Pero hindi ko alam kung pasok sa panlasa mo. Mahina niyang sabi. Ginawa mo to para sa akin? Gulat na tanong nito. Tumango siya. It feels like dati ko tong ginagawa, pero may nakapagsabi din sa akin na tinigil ko din daw ang ganitong ginagawa ko. Malungkot niyang sabi, hindi niya alam kung para saan naman ang lungkot na nararamdaman niya. Yeah, and maybe sa una lang to. But then kapag bumalik ang alaala mo, hindi mo na ulit gawin to. Malamig nitong sagot na ikinatahimik niya. Ganun nga ba ang mangyayari? Pero pinangako niya sa sarili niya na magbabago na siya at gusto niyang ayusin ang relasyon kay Rai at pati sa mga anak niya. Promise, araw-araw ko na itong gagawin at hindi na magbabago pa. Alam ko Rai, hindi naging maganda ang past natin, lalo na ngayon na wala akong maalala. Pero gusto kong bumawi sa inyo ng mga anak ko, lalo na sa'yo. Tumayo ito at tinignan siya sa mga mata. Alam mong hindi yung ganun kadali. Tipid siyang ngumiti. Alam ko, pero sisikapin ko makuha muli ang loob niyong mag-ama. And this time, hindi ko na ulit hahayaan na masira pa ang pamilya nga ayusin ko. Determinado niyang sagot. Pagkatapos niyang manumpa sa kanyang asawa, ay sinunod niya ang kanyang dalawang anak. Nagulat pa ang mga ito sa pagpasok niya na mukhang kakagising lang. Mami, ano pong ginagawa niyo dito? Gulat na tanong ni Ino. Breakfast in bed? Inangat niya ang dala niyang tray para makita ito ng kambal. Naku, tama lang pala ang pagpunta ko dito. Bagong luto, mainit pa. Natawa siya nang makita ang pamimilog ng dalawang bata nang makita nito ang dala niyang pagkain. Mami, fried rice and fried chicken? Hindi makapaniwalang tanong nito sa kanya. And look, Ina, may chicken nuggets din tayo. Paborito natin to. Tumatalumpang sabi ni Ino sa tuwa. May kung anong humaplos sa puso niya kung paano niya makita ang mga anak niyang masayang masaya sa simple lang nitong pagkain. But Mami, you said hindi kami allowed kumain ng frozen foods kasi it's not good sa katawan namin, di ba? Malungkot na sabi ni Ina. Kinuha niya ang hawak nitong suklay saka ito kinarga para paupuin sa hita niya. Sinuklayan niya ito kaya bumungis-ngis ito. Yes, sinabi ko nga yun, pero dati yun. Kasi from now on, pwede na kayo ulit kumain ng kahit anong gusto niyong foods. Pero syempre, dapat alam niyo rin ang limit niyo kasi ang sobra nakakasama. Paliwanag niya sa mga ito. Pinalapit niya si Ino sa kanya, buti na lang ay lumapit din ito. Inayos niya ang nagusot nitong pantulog at niyakap. Ganon din kay Ina. Mga anak, gusto din sanang humingi ni Mami ng sorry sa inyo sa mga kasalanan na nagawa niya sa inyo. Lalo na sa tuwing nasisigawan at nasasaktan ko kayo. Pero promise ni Mami, hindi na ulit-uulitin yun ni Mami. Mahal na mahal ko kayo mga anak. Wala man siyang maalala pero ang puso ay hindi nakakalimot. Alam niya sa sarili niya na mahal niya ang mga anak niya at si Rai. Oo, kaya pala kakaiba ang nararamdaman niya sa lalaki nang mauna niya itong makita ay dahil mahal niya ito. Ang tanong lang na gumugulo sa kanyang isipan ay kung bakit nagawa nitong lokohin ng dating siya ang lalaking mahal niya. Parang may mali. You're forgiven na, Mami. Matagal na. Sabi ni Daddy, hindi daw po porket nasasaktan niyo kami ni Ino ay hindi niyo na kami mahal. And mahal ka rin po namin ni Ino. Right, Ino? Sabi ni Ina.
Yes, we love you, Mommy. Kahit si Daddy love na love ka niya. Lagi ka po niyang vinivisit sa kwarto kapag tulog ka na po para mag-good night. Kumunutan noon niya sa sinabi ni Ino. Ino, hindi mo dapat yung sinabi. Secret yun. Lagot ka kay Daddy. Kumabog ang puso niya sa sinabi ng anak niya. May minsan ngang pangyayari na parang may narinig siyang boses ni Rai at naramdaman niyang may humahalik sa kanya. Pero nang magising naman siya, hindi naman niya ito nakita. Akala niya ng una ay nananaginip lang siya. May munting kilig siyang naramdaman sa nalaman niya. Pagkatapos niyang pakainin ang kanyang mga anak, ay pinaligo niya na ang mga ito. Natutuwa siya dahil unti-unti na ulit napapalapit sa kanya ang mga anak niya. Nang tanghali ay nagluto siya ng sinigang na baboy. Dahil lang alam niya paborito ito ng mga anak niya. Akala niya nga ng una ay baka nagkakamali lang siya. Pero sabi ng mga katulong ay yun daw talaga ang niluluto niya dati. Nakakakwentuhan na din niya ang mga katulong sa bahay. Sa isang iglap ay nawala na ang mga takot nito sa kanya na siya nagpasaya sa kanya. Siyempre, hindi mawawala ang mga kwento nito sa kanya sa mga ginagawa nitong masama noon. Sabi ng mga ito ay sobra daw siyang palautos at parang wala na siyang karapatan na magpahinga. Masyado din daw siyang mataray. Tinalo pa daw niya ang sir nila. Mata pobre at maarte. Natawa pa nga siya sa mga ito na sabihin nitong mas gusto nila ang bagong Yana ngayon kaysa sa dating Yana. Pagkatapos niya magluto ay pinatawag niya ang mag-aama nila para sabay-sabay na silang kumain. First time niya itong gagawin dahil simula nang bumalik siya sa bahay ay never pa sila nagkasabay kumain. Nagulat pa nga siya na kasama ng mga anak niya si Rai. Ang akala kasi nito ay hindi ito papayag na sumabay sa pagkain nila. Nang araw na yon ay sobrang saya niya, parang ang perfect ng lahat. Nakikipagkwentuhan na sa kanya ang mga anak niya na walang takot. Si Rai na para bang hinahayaan siya nito na ayusin ang pamilyang sinira niya. Kinagabihan, lumabas si Yana ng bathroom na bago ligo. Napatalon siya sa gulat na makita si Rai na para bang kanina pa siya nito hinihintay. Umiwas siya ng tingin sa lalaki. Bakit nandito ka? May kailangan ka ba? Nahihiya niyang sambit. I want to sleep here. Natigil siya sa pagsusuklay sa narinig. Biglang kumabog ang puso niya sa kaba. Dito? Sige. Sa mga bata na lang ako tatabi matulog. Why? Ayaw mo ba akong makatabi? Dumoble ang kaba na nararamdaman niya. Na-excite siya sa naiisip niya magtatabi sila at the same time ay kinakabahan dahil ngayon lang sila magtatabi. Well, kung ang dating Yana ay sanay siyang katabi, para sa katulad niyang walang maalala ay naninibago siya. You're my wife, Yana. Walang masama doon. Hindi niya alam kung pinaglalaroan ba siya nito o kung ano. Nakangisi kasi ito pero ang mukha nito ay masyadong seryoso. Humiga na ito sa kama. Unti-unti naman siya naglakad papunta sa kama saka humiga. Nakatalikod siya dito kaya hindi niya alam kung natutulog na ba ito o gising pa. Ang kaba ng puso niya walang pagbabago. Nanigas siya nang yakapin siya ni Rai. Take a breath, Yana. Wala akong gagawin na hindi mo magugustuhan. Gusto lang talaga kitang makatabi. Kinagat niya ang labi at hindi na nagsalita. Kumakalma na rin siya. Nagugustuhan din naman kasi niya ang yakap ng lalaki. Para bang matagal siyang nangulila sa yakap nito. I miss this moment, Yana. Ang makatabi ka matulog. Mayakap ka. At naaamoy yung natural mong amoy. I miss everything about you. Kumirot ang puso niya sa tono ng boses nito. Napakalungkot. Para bang hinahayaan ng asawa niya na makita niya ang weakness nito. Isang beses na nalaman ko nagloko ka. Parang gumunaw ang mundo ko. I'm asking myself, why did you cheated on me? Anong mali sa akin? Nagkulang ba ako ng pagpaparamdam sa'yo ng pagmamahal ko? Anong meron siya na wala sa akin at nagtulak sa'yo para lokohin ako? Ilang beses kitang nahuhuli na niloloko mo ko. At pinapatawad kita. The more na mas nasisira ako. Hindi niya na natiis at nilingon niya na ito. Namumula ang mga mata nito. Malayong malayo sa unang kita niya dito na walang emotion, masungit at nakakatakot. Hinayaan niyang ilabas nito ang lahat ng kinikimkim nito. Hindi niya maiwasang tumulo ang mga luha niya sa nakikitang sakit sa mga mata ng lalaking mahal niya na siya din ang may kagagawan. You're always saying sorry. Every time na nahuhuli kita nagloloko. At lagi mo rin sinasabi na hindi mo nauulitin yon. Pero nauulit pa rin. Every time you apologize to me, it doesn't have any effect anymore. I think you're just saying sorry on purpose because I keep forgiving you.
Pinunasan niya ang luhang tumutulo sa kanya. Bakit hindi mo ako iniwan? Sinubukan ko. Pero sa tuwing iniisip kong iwan ka, bumabalik sa akin kung paano tayo nagkakilala, kung gaano tayo kasaya noon at kamahal ang isa't isa. Sa tuwing niloloko mo ko, may naglalaro sa utak ko. Ang gusto kong itanong sa'yo, bakit ka nagbago? And why? Why you cheated on me? Dinikit niya ang noo niya sa noon nito, saka hinawakan ng pisngi. Umiling siya. For now, I can't answer that because of amnesia. But I'm really sorry for everything. I don't mean to hurt you. Umiiyak niyang sabi, kusayang lumabas sa bibig niya na para bang may pinaghuhugutan. Masama ba ako? Kung hihilingin ko na wag nang bumalik ang alaala mo and stay who you are now? Kasi ang ugali mo ngayon, yan ang ugali ng babaeng minahal ko. Simula ng pag-uusap nila ni Rai, parang naging magaan ang lahat. Pakiramdam niya ay unti-unti na nagiging maayos ang lahat. Not until nabalitaan niya sa mga katulong na dumating daw ang babaeng nagkakagusto sa asawa niya. Nang comatose daw siya ay lagi daw itong binibisita ng asawa niya. Hindi na siya kumatok pa at binuksan na lang ang pinto. Nakita niya nakayuko ang babae sa asawa niya at dahil malaki ang hinaharap nito, kitang-kita ang cleavage nito. Are you enjoying the view, my husband? Diniin niya talaga ang word na husband. Lumayo ang babae habang nagmamadaling tumayo si Rai at lumapit sa kanya. Kinis siya nito sa labi kaya medyo kumalma na siya at kinilig. What are you doing here? May kailangan ka ba? Bagamat seryoso ang boses nito, nabakasan naman niya ang malambing na tono nito. Tinignan niya ito sa kanginitian at nagsalita ng malambing. Nabalitaan ko kasi sa mga tsismosa nating katulong na may bakulaw daw na bumisita sa'yo. Malaki daw ang hinaharap. Tila hindi nagkamali ang tsismis. Malaki, pero peke, gawang retoke. Bulong niya dito. Natawa ito sa sinabi niya, saka umiling. Muli siya nitong hinalikan sa labi, kaya feel niya talaga ang kilig. Nakarinig sila ng istorbong ubo. Mr. Pineda, I'm here to discuss you about business proposal. Medyo malandi nitong sabi, kaya umaakyat na naman ang inis niya. Sorry guys sa pag-istorbo. Pero, Nis, sana sa susunod na punta mo dito, magsuot ka ng formal attire. Wala ako sa lugar para sabihin sa'yo kung anong isusuot mo. Ngunit sa palagay ko, mahalagang igalang ang sarili mo. Malambing niyang pagkakasabi na nakangiti, mukhang napahiya naman ito. Tinignan niya si Rai na may nakatagong ngisi kaya inarapan niya ito. Magpapadala ako dito ng merienda niyo. Please, excuse me. Nang lumabas siya sa office ay bumuntong hininga siya. Hindi niya akalain na may tinatago pala siyang ganong ugali. Pumasok siya sa kwarto niya at nakita niya roon si Ina na hawak ang makeup niya. Namutla ito nang makita siya at nagsimulang umiyak kaya nag-alala siya para dito. Hinawakan niya ito at hinimas ang likod. Bakit ko umiiyak, Ina? Nag-aalala niyang tanong. Mommy, please don't get mad at me. Promise hindi ko na po hahawakan ng mga makeups niyo. Nasisinok pa ito sa pag-iyak. Anak, hindi galit si Mami. Okay lang sa akin na hawakan mo ang mga makeups ko. Hinalikan niya ito sa noo, pero napansin niya ang maliit na peklat sa noo nito. Saan mo nakuhang scars na to? Nauntog po ako sa cabinet. Kasi po nahuli niyo kung hawak ang makeup niyo. Nagalit po kayo sa akin at pinalo po ako. Sabi niyo po mahal po ang bilhin niyo sa makeup. At mas importante po yun kaysa sa akin. Tapos po tinulak niyo ako kaya nauntog po ako sa cabinet. Naluluha siya na pahawak sa bibig niya, saka tumayo at kinuha ang lahat ng makeups niya. Tinapon niya kaya nasira ang mga ito. Yumuko siya at pinunasan ng luha ng anak niya. Gusto niyang iuntog ang sarili niya sa pader. Wala siyang kwentang nanay. Bakit niya naatip na sabihin yun sa bata at saktan ito para lang sa gamit? Binigyan niya ng trauma ang anak niya. Hindi lang siya failed sa pagiging asawa, kundi pati na rin bilang isang ina. Nakikita mo yan, anak? Sinira ni Mami ang mga mamahalin na makeups na yan. You know why? Kung bakit sinira yan ni Mami? Umiling ang anak niya. Hinawakan niya ang dalawang pisngi nito habang umiiyak siya. Nadudurog ang puso niya sa nalaman. Kasi mas importante ka sa akin kaysa sa bagay na yan. Ikaw hindi napapalitan. Pero ang mga makeups na yan, kaya pang palitan. Kaya hindi totoo ang sinasabi ko dati na mas importante ang makeup na yan kaysa sa'yo. Kasi para kay Mami, kayo ng daddy at kakambal mong si Ino, ang pinaka-importante sa akin. Hinawakan niya ang peklat niya sa noo saka hinalikan.
I'm sorry for making you this. I love you, my baby. It's okay, Mommy. Don't cry na po. I love you too, Mommy. Niyakap niya ng mahigpit ang anak niya. What's wrong? Kanino ko pa napapansin na hindi ka nagsasalita? Dahil ba kay Miss Alcantara? Inarapan niya ito. Walang kinalaman ang bakulaw na yon. I'm just thinking of our child. Malungkot niyang sabi. Kumunutan noon nito. What about them? Nakwento niya ang nangyari kanina at tahimik lang na nakikinig ang asawa niya sa kanya. Naiisip ko lang, ganun pala ako kawalang kwentang nanay noon. Puro sarili ko lang ang iniisip ko. Umiiyak niyang sabi. Niyakap siya nito. Tahan na. Ang mahalaga yung tinatama mo na ang pagkakamali mo at bumabawi ka. Niyakap siya nito pabalik. Mahal ko kayo ng mga anak natin. I love you, Ray. Naramdaman niya ang paninigas ng binata kaya humiwalay siya rito ng yakap. Hinampas niya ito sa balikat. Huy, nag-I love you lang ako sa'yo, nanigas ka na. Grabing kabading ka naman yan. Pangaasar niya, nakangiti itong umiling. Ang tagal na rin simula nang marinig ko yan sa'yo. Seryoso nitong sabi. Ganun ba? Sige, lagi ko na yan sasabihin sa'yo hanggang magsawa ka. Never. Every time you say I love you, it's like music to my ears. You know, what's the most beautiful sound? Your moan. Napatili siya nang buhati siya nito at hiniga sa kama. Hinaplos nito ang mukha niya kaya napapikit siya. I love you, Miss Yana Pineda. Dumilat siya at naluluha siya sumagot. I love you too, Mr. Ray Pineda. Hinilikan siya ni Ray, puno ng pag-iingat, pagmamahal at paggalang. Ang lambing ng mga halik ay unti-unti nagbigay daan sa isang mas malalim, mas mainit na pagmamahalan. Ang mga yakap ay mas humigpit, ang mga katawan ay nagdikit. At sa pagitan ng mga haplos at bulong ay umusbong ang isang pag-iibigan na puno ng pagtitiwala at pagmamahal. Ang bawat sandali ay isang pagdiriwang ng kanilang pagsasama. Ang gabing ito ang isa sa pinakamasayang sandali ni Yana. Busy si Yana sa pagtingin ng mga nilista niya para sa grocery. Ngayon kasi ang araw niya sa pamimili. Ipagluluto niya rin na masarap na ulam ang kanyang asawa na ito pa ang nag-request. Habang ang kanyang chikiting naman ay nag-request sa kanya ng spaghetti para sa merienda. Hinila niya ang pushcart at nagsimulang tumingin ng may mabangga siyang babae. Agad siyang humingi ng pasensya dito. Nakatabo ng mukha ng babae. Nailang siya dahil titig na titig ito sa kanya. Bahagya pa siya nagulat nang lumapit ito sa kanya at bumulong. Magsaya ka habang kasama mo pa ang pamilya mo. Dahil darating ang araw, nababawiin ko sa iyo kung anong kinuha mo sa akin. Impostora. Naniga siya sa kinatatayuan niya dahil sa huling sinabi sa kanya ng babae. Impostora? Ano ang ibig niyang sabihin doon? Buong pamimili niya ay lutang ang kanyang isip. Hindi niya alam kung bakit siya tinawag nito na impostora. Ang boses ng babae ay talaga namang familiar sa kanya. Nakarating sila sa parking lot na malalim pa rin ang kanyang iniisip. Hindi siya nakagalaw nang may mabilis na kotse ang papunta sa kinatatayuan niya na walang tigil sa pagbusina sa kanya. Kahit gusto niyang umalis ay hindi niya magawa at para bang napako siya sa kanyang pwesto. Kasabay ng papalapit ng kotse sa kanya ay ang pagkirot ng sobra ng kanyang ulo. May mga alaalang biglang bumalik sa kanya. Hoy, magpapakamatay ka ba? Gumilid ka nga! Sigaw ng driver sa galit na boses. Hinila siya ng kasama niyang katulong. Ma'am, ayos lang po ba kayo? Kanina ko pa po napapansin ang pagiging matamlay niyo. Nag-aalalang sambit nito sa kanya. Hindi niya ito sinagot dahil patuloy ang pagkirot ng kanyang ulo. Pati ang mga alaala ay sabay-sabay din na bumabalik. Nahihilo siya na parang nasusuka. Hindi niya na alam kung ano pa ang mga sumunod na nangyari dahil nawala na siya ng malay. Nagising si Yana na nasa kwarto na at katabi ang kanyang asawa na mahimbing na natutulog. Nakayakap pa ito sa kanya. Ngumiti siya at hinawakan ang mukha ni Ray. Saka hinalikan ang labi nito. Medyo natawa pa siya kasi bahagyang kumunot ang noo nito kaya hindi niya napigilang kurutin ng mahina ang ilong ng lalaki. Bumangon siya at maingat na umalis sa higaan. Pumunta siya sa terrace at tinitignan ang mga maliliit na ilaw na nagmumula sa mga kabahayan. Hanggang ngayon ay bumabagabag pa rin sa kanya ang sinabi ng babae doon sa mall. Lalo na ang mga alaalang bumalik sa kanya pero masyadong malabo at magulo. Kanina kasi ang mga alaala niya nakikita ay nasa gitna siya ng kalsada at naririnig niya ang busina ng sasakyan na parang hinahabol siya nito. Bahagya siya napapitlag na may pumulupot na kamay sa kanyang bewang.
Mula sa likod niya ay nakayakap si Rai. Nalikan nito ang buhok niya kaya napapikit siya at tinawakan na mukha ng lalaki. Ano nangyari sa'yo kanina? Para akong aatakihin sa puso nang sinabi ng katulong natin na nahimatay ka daw. Sambit nito na may pag-aalala. Humarap siya na kay Rai na ngayon ay nakikitaan niya ng pag-aalala. Ngumiti siya saka ito hinalikan sa labi. Saglit na nagtagal ang halikan nilang dalawa bago siya humiwalay rito. Sumakit lang ang ulo ko. Hindi ko kinaya ang sakit kaya siguro ako nawala ng malay. Pinili niyang wag nang sabihin sa asawa niya na unti-unti na siya nakakaalala. Hindi niya maintindihan pero may malaki sa pagkatao niya na para bang pinipigilan siya nito na wag sabihin ang tungkol sa pagbabalik ng alaala niya kahit na malabo pa ito. Masyado ka na siguro napapagod sa pag-aasikaso mo sa amin ng mga bata. Natawa siya sa kapenisil ng mahina ang ilong nito. Kahit kailan ay hindi ako mapapagod na alagaan kayo ng mga anak natin. Masaya ako na naaasikaso ko kayo. Lalo na hindi ako naging mabuting ina at asawa sa inyo noon. Mas niyakap siya nito. Ang sarap sa pakiramdam, nayakap siya ng ganito ng kanyang asawa. Hindi niya nararamdaman ang lamig dahil sa init ng katawan nito. Mas lalo niya pang isiniksik ang kanyang sarili sa bisig nito. Nakabawi ka na. Sagot ng asawa. Saan? Sa bed performance ba? Nangaasar niyang tanong. Yumugyug ang balikat ng kanyang asawa kasabay na malakas na pagtawa nito. Nakangiti niya itong pinagmamasdan na may kung anong humahaplos sa kanyang puso habang tinitignan ito na tumatawa. Ang layo na rin ng narating ng pinagsamahan nilang dalawa. Malayong malayo sa ugali nitong laging galit sa kanya at para bang may sakit siya na nakakahawa sa sobrang pagiging mailap nito sa kanya. You're such a rascal, my wife. Umiiling nitong sambit saka ito hinalikan sa noo. Biglang bumalik sa kanya ang sinabi ng babae sa mall na isa daw siyang impostora. Hanggang ngayon, malaki pa rin pala isipan sa kanya. Magbakasyon tayo sa Batangas. Humiwalay siya sa pagkakayakap. Bigla siya na-excite sa sinabi ni Rai. Talaga? Kailan? Excited niyang tanong. Tomorrow. Napakurap-kurap siya dahil sa sinabi nito. Agad? Hindi makapaniwalang tanong nito na tinanguan naman ng lalaki. Game? Sure ako matutuwa ang mga anak natin kapag nalaman nila na magbabakasyon tayo sa Batangas. Natatawa si Rai at hinalikan siya sa noo. Yeah, me too. But you know what? May gusto kong gawin ngayon. Ngumisi ito sa kanya ng pilyo kaya kinurot niya ito sa tagiliran. Ikaw pilyo ka. Buti na lang gusto ko yan. Sabi niya. Napatili siya nang kargahin siya ng asawa. Natatawa pa siya ng una pero hinalikan siya nito sa labi. Sinabit niya ang dalawang braso sa likod ng ulo ng lalaki at gumanti ng halik. Sigurado siyang hindi siya papatulugin ng asawa niya ngayong gabi. Nasa isang panaginip si Yana, isang masayang panaginip. Kasama niya si Rai sa isang lugar at masaya silang dalawa. Nagkukwentuhan at nagtatawanan. Tapos, bigla nag-iba ang senaryo. Nasa isang magandang garden sila na napapalibutan ng iba't ibang bulaklak. Nakaluhod sa kanya ang lalaki habang may singsing. Iyon siguro ang araw na nag-alok ito sa kanya ng kasal. Umiba muli ang senaryo. Nasa simbahan na siya at naglalakad. Habang naghihintay sa kanya ang pinakamamahal niyang lalaki, hanggang sa nagpalitan sila ng vow sa isa't isa. Nagising si Yana na magaan ang pakiramdam niya. Masaya siya kasi nakita niya ang mga masasayang alaala na yon. Nag-ayos na sila at nagbiyahe ng Batangas. Pagkarating nila sa private resort ay talaga namangha siya sa ganda. May sarili din itong swimming pool. Pati ang ref ay puno ng mga pagkain na para bang alam na alam ni Rai na mahilig siya magluto. Inakbayan siya ng asawa kaya ngumiti siya. Nagustuhan mo ba tong private resort? Tanong nito. Tumangu-tango siya. Yes, I like the place and maaliwalas ang buong bahay. I'm glad to hear that. Pinili ko rin talaga na may garden sa labas dahil alam ko na mahilig ka sa flowers. Kaya pala nang nag-propose ka sa akin ay nasa mga bulaklak tayo. Mahina niyang bulong. What? Wala yung noo mo kumukunot na naman. Hinawakan niya ang noo ni Rai. Sabi ko, kinikilig ako sa'yo. Huwag kang ganyan, baka pati langgam mahiyan dumikit sa atin. Natatawa niyang sabi. Kiniliti siya ni Rai at gumanti din siya. Kaya pareho silang nagkilitian. Yun ang naabutan ng mga anak nila kaya nakisali ang mga ito. Napuno ng tawanan, kulitan at harutan ang buong resort dahil sa paghahabulan nilang apat. Nakahiga na sila sa kama nang may kumatok sa kwarto nila. Nang buksan nito ni Yana ay bumungad sa kanya ang dalawa niyang kambal.
Mami, pwede po kami tumabi sa inyo ni Daddy? Tanong ni Ina. Pero kung ayaw niyo po, okay lang. Kasi di ba po sabi niyo big boy and big girl na kami? Malungkot na sabi ni Ino. Kailan ko sinabi yan? Pagtataka niya. Dati po, kapag gusto namin tumabi sa inyo, yan po lagi sinasabi niyo. Sagot niya. Ha? Ang dating siya siguro ang sinasabi nito. Hinila niya ang dalawa niyang anak na umaliwalas ang muka nang papasukin niya ito sa kwarto nila mag-asawa. Dati yon, hindi na ngayon. Saka hindi pa kayo big boy and big girl, no? Baby ko pa rin kayo. Kaya tumabi kayo ng tumabi sa amin ng daddy niyo hanggat gusto niyo. Nakangiti niyang sabi sa mga ito. Mabilis na humiga ang dalawa sa gitna ng kama. Tumabi siya sa mga ito. Bali napapagitnaan nila ni Rai ang kambal. Hinalikan niya sa noo ang dalawa niyang anak at ganun din si Rai. Good night, my babies. Malambing niyang sabi. Nagkatinginan silang dalawa. Nagulat pa siya nang halikan siya sa labi ni Rai. Good night, asawa ko. Ginantihan niya ito ng ngiti. Good night din, asawa ko. Masayang pinapanood niya na ang dalawa niyang anak habang naliligo ito sa dagat. Kasama ito ng daddy nila kaya kampante siya at naligtas sa mga ito. Hinahanda niya ang kakainin na mag-aama niya at maya-maya niya itong pinagmamasdan. Hindi mawala ang ngiti sa mga labi niya habang pinagmamasdan ang mag-aama niya na nag-e-enjoy maligo sa dagat. Nawala ang kanyang pagkakangiti na makita niya ang babae na nakabanggaan niya sa mall na nakatingin ito sa kanya. Naglakad ito palayo pero saglit itong tumingin sa kanya nang nakangisi. Mabilis siya naglakad para sundan ito. Hindi niya alam pero kinakabahan siya sa babaeng yon. Napunta sila sa wala masyadong tao. Huminto ang babae sa paglalakad pero nanatili itong nakatalikod sa kanya. Sino ka? Bakit mo kami sinusundan? Tanong niya. Gusto ko lang makita ang pamilya ko. Kinabahan siya sa sinabi nito. Pamilya mo? Nababalo ko na ba? Wala kang pamilya sa pamilya ko. Tumawa ito sa sinabi niya. Ang pamilya mo ay pamilya ko. Anong ibig mo sabihin? Unti-unti itong humarap sa kanya habang tinatanggal ang nakatabon sa mukha nito. Nanlaki ang kanyang mga mata na makita niya ang itsura ng babae. Nanginig ang tuhod niya at biglang nanghina. Paanong? Hindi niya alam ang dapat sabihin sa sobrang gulat. Naghalo-halo ang nararamdaman niya ngayon na pagkagulat. Lito, takot, kaba at kung ano paman. Lumapit ito sa kanya. Kahit gusto niyang tumakbo palayo dito ay hindi niya nagawa dahil sa panghihina ng tuhod niya. Nagulat ka ba, Mira? Hinawakan nito ang mukha niya saka ngumisi. Nagulat ka ba kasi iisa mukha natin dalawa? Hindi siya makapagsalita. Ako rin. Nagulat na malaman kung kinuha mo ang pagkatao ko. Galit nitong sabi saka siya sinampal. Ang kapal na mukha mong magpanggap na ako? Ang kapal na mukha mo para kunin ang asawa ko? Ang mga anak ko? At magpanggap bilang yana? Hinawakan siya nito sa panga. Wala siya nagawa kundi umiyak dahil kahit gusto niyang lumaban ay napanghihinaan siya ng loob. Hindi niya alam kung paano ipagtatanggol ang sarili niya. Maraming tumatakbo sa isip niya. Pagkatapos mo akong pagbalaking patayin, heto ka nagpapasaya sa piling ng pamilya ko? Sinamantala mo ang pagkawala ko. Hindi ka lang impostora, mga agaw ka pa! Nang makabawi siya sa gulat ay tinulak niya ito palayo. Anong sinasabi mo nagpapanggap ako? Hindi totoo yan at mas lalong hindi kita pinagbalakang patayin. Ganti niyang sigaw. Malakas itong tumawa. Paano ka nakakasiguro? Wala kang maalala. Gusto mo bang ikwento ko sa'yo kung paano mo ako pinagbalakang patayin? Binangga mo ako ng kotse. Patuloy ang pag-aagos ng luha nito habang umiiling. Hindi totoo yan. Hindi ko yun magagawa. Nagawa mo na. Kasi inggitera ka. Inggitera. Kung may naaalala ka ngayon, hindi mo yan alaala. Alaala ko yan. Namumula na ang babae sa galit. Bibigyan kita ng oras para umamin kay Rai at sa mga anak namin na hindi talaga ikaw si Yana. Kapag hindi mo ginawa yon, ako ang gagawa ng paraan para umamin ka sa kanila. Pagkatapos niyang sabihin yon ay umalis na ang babae. Hindi siya umuwi sa resort. Hindi niya alam kung paano haharapin si Rai at ang mga anak niya. Patuloy lang ang pag-agos ng mga luha niya habang nakatingin sa dagat. Gabi na pero hindi pa rin siya umuuwi. Biglang kumirot ang ulo niya at nagsulputan na naman ang mga alaala niya. Nang mawala ang pagkirot ng ulo niya, ay doon din natigil bumalik ang mga alaala niya. Mira ba ang pangalan ko? Jam,
Finally, I found you. Bakit nandito ka? Bakit hindi ka umuwi? Alam mo ba kung anong oras na? Bakit ka umiiyak? Lumuhod dito para magpantay ang mukha nila. Umiwas siya ng tingin pero marahan itong hinawakan ang mukha niya para humarap sa kanya. Nakita niya ang pagigting ng panga nito na makita ang may pasa niyang pisngi. Sinong gumawa nito sa'yo? May bahid na galit sa tono nito. Tinanggal niya ang kamay ni Rai. Wala to. Tipid niyang sagot at tumayo na palakad palayo. Seriously, Yana? Mira ang pangalan ko. Huminto siya sa paglalakad at lumuluhan tumingin sa lalaki. Nakita niya ang pagtataka sa mukha nito. Mira? How come you are Mira? Hindi kita maintindihan. Hindi mo ko kailangan intindihin kasi kahit ako hindi ko na rin maintindihan kung ano nangyayari. Sigaw niya at napahagulgol. Ano ba nangyayari sa'yo? Nag-aalalang tanong niya. Hindi ko na alam kung anong dapat kong isipin, Rai. Ang daming tumatakbong katanungan sa utak ko. Naguguluhan ako kung sino ba talaga ako. Paano kung hindi ako si Yana na nakilala mo noon? Paano kung ibang tao pala ako? Natigil siya sa pagsasalita nang halikan siya nito. Halik na para bang binibigyan siya nito ng assurance at kapanatagan sa mga gumugulo sa isip niya. Naghiwalay ang mga labi nila. Pinagdikit ni Rai ang noon nilang dalawa. Wala na akong pakialam kung sino ka ngayon, Yana o Mira. Dahil kahit sino pa ang maging pagkatao mo, hindi magbabago ang nararamdaman ko para sa'yo. Mahal kita. Napayakap siya dito na mahigpit. Naging panatag siya sa mga sinabi nito. Wala pa siya masyadong naaalala. Pero isa lang ang sinisigurado niya sa babaeng kamukha niya. Ipaglalaban niya ang pamilya niya. Kahit na siya pa ang totoong pamilya ni Rai. Bumalik ang sigla niya. Bawat araw, minuto na kasama niya ang pamilya niya ay talagang sinusulit niya. Ilang beses pa rin tinatanong ni Rai kung sino ang nanakit sa kanya pero gumagawa na lang siya ng dahilan. Hindi niya alam kung naniniwala ba ito sa dahilan niya o hinahayaan na lang siya nito dahil alam nito na hindi siya magsasabi sa kanya ng totoo. Isang umaga, narinig niyang sumisigaw ang dalawa niyang anak at tinatawag siya. Nagmamadali siya lumabas ng kusina para tignan ang mga ito. Pero labis siya nagulat na makita niya ang kamukha niya na hinahawakan ng dalawa niyang anak. Mabilis siya lumapit sa mga ito at tinulak ang babae. Anong ginagawa mo dito? Umalis ka na kung ayaw mong ipapulis kita! Sigaw niya. Tumawa lang ng pagkakang babae at muling lumapit sa dalawang bata. Ina, makinig kayo sa akin. Ako ang totoo niyong mami at ang babae na yan? Sabay tingin sa gawin niya at tinuro. Impostor ang babae na yan. Nagpapanggap siya bilang ako. Bilang mami niyo. Pero ang totoo ako talaga ang tunay niyong mami. Umiiyak na ang dalawang bata at palipat-lipat ng tingin sa kanila. Mami, sino po siya? Bakit niyo po siya kamukha? Umiiyak na sabi ni Ina na nakatingin sa kanya. Muling nagsalita ang babae at pinihit pa ang mukha nito paharap sa kanya. Ina, I said ako ang mami mo. Hindi siya ang totoong mami mo. Ano ba? Galit na sabi nito sa bata kaya mas lalo lumakas ang iyakan ng mga ito. Hinila niya ang dalawang bata palayo sa babae. Nagsubok pa itong hablutin sa kanya ang dalawang bata pero iniiwas niya ito. Tinulak niya ng malakas ang babae, saka binalingan ang dalawa niyang anak. Umakyat muna kayo sa kwarto, bilis! Pagmamadali niya sa mga ito, agad naman itong sinunod. Saan kayo pupunta? Dito lang kayo, huwag niyong sinusunod ang babaeng impostora na to. Ako ang tunay niyong mami! Susundan pa sana ito ng babae pero hinila niya ito sa pulso, saka sinampal ng mas malakas kaysa sa sampal na ginawa nito sa kanya. Tumabingi ang mukha nito sa lakas ng impact ng sampal niya. Layuan mo mga anak ko, umalis ka na dito at huwag ka manggugulo kahit kailan. Mariin niyang wika. Tinignan siya nito na nanlilisik ang mga mata habang hawak ang pisngi na sinampal niya. Ako pa talaga ang nanggugulo, Mira? Sabihin mo nga sa akin, wala ka ba talaga maalala o nagpapanggap ka lang na may amnesia? Lumapit ito sa kanya kaya bahagya siya napaurong. Ikaw ang sumira ng pamilya ko. Ikaw ang nagpapanggap bilang ako. Anong karapatan mong sabihin? Na huwag ako manggugulo sa inyo, ha? Muli nitong sambit. Sinabunutan niya ito kaya bumawi din siya. Pinagsasampal niya ito at pilit na hinihila ang buhok niya dito. Sinipa niya ito sa tiyan kaya nabitawan siya. Hindi pa ito nakakabawi sa pagkakasipa niya ay pinagsasampal niya ito sa magkabilaang pisngi. Paulit-ulit. Hanggang sa naramdaman niya ang pamamanhid ng palad niya sa pagsampal sa babae. Ano nangyayari dito? Pareho silang napalingon kay Rai. Nakita niya kung paano ito naguluhan dahil sa magkapareho nilang muka.
What the? Bakit pareho kayo ng mukha? Naguguluhan nitong tanong. Mabilis na lumapit ang babae kay Rai at hinawakan sa kamay. Tumulo ang luha niya dahil sa takot na nararamdaman. Takot na piliin nito ang tunay na Yana. Rai, ako to, ang totoong Yana. At ang babaeng yan na nagpapanggap bilang ako. Ang totoo niyan, pinagbalakan niya akong patayin. Sinagasaan niya ako sa kotse niya. Nakakatakot ang babae na yan. Nagsimula na rin itong umiyak. Pagkatapos niya akong banggain ay pinilit niya akong sumakay ng kotse. Pero nilabanan ko siya, nagagawang kami ng manobela. Hanggang sa nabangga ang sasakyan namin. Kung totoo yan sinasabi mo, bakit nang kunin ko siya sa kotse? Siya lang ang nandoon at wala ka? Tanong ni Rai. Hindi ko rin alam, Rai. Basta nagising na lang ako sa isang hospital. Hindi agad ako nakabalik dahil naging matindi din ang natamo ko. Tumingin sa kanya si Rai na walang emosyon ang muka. Umiling-iling siya. Gusto niya sana magsalita kaso parang umatras ang dila niya dahil sa tingin na binibigay nito sa kanya. Ito ang kinakatakot niya mangyari. Ang makaharap niya ang totoong Yana at ito ang piliin niya kaysa sa kanya. Napahawak siya sa kanyang ulo nang kumirot ito. Mas matindi ang pagkirot ng ulo niya kaysa sa mga nauna. At ang mga alaala ay sunod-sunod na bumalik sa kanya na para bang isang flashback. Hindi niya napigilan ang sumigaw habang sabunot ang kanyang buhok. Nakaramdam siya ng pagkahilo at para siyang masusuka. Wala na siyang maintindihan sa mga nangyayari sa paligid niya. At sa pangalawang pagkakataon ay nawalan ulit siya ng malay. Nagising si Yana na nasa hospital. Nilipot niya ang paningin niya pero wala siya nakitang tao. Walang Rai. Tumulo ang kanyang mga luha dahil sa kanyang alaala na bumalik na. Oo, naalala niya na ang lahat kasama doon ang panluloko niya kay Rai. Bumukas ang pinto at niluwa doon ang taong akala niya ay iniwan na siya. Rai? Mahina niyang tawag. Walang emosyon na mukha nitong tumingin sa kanya at lumapit ito. Kamusta ang pakiramdam mo? Malamig nitong tanong. Nagbaba siya ng tingin at pinagtuunan ng atensyon ang kanyang puting kumot. Not good. Rai, all my memories are back. Halos pabulong niyang sabi. Really? Then, can you tell me kung bakit magkamukha kayo ng babae na yon? Are you that woman's twin? Who is the real Yana and who's Mira? Humigpit ang pagkahawak niya sa kumot. Ang totoo niyan, Rai. I'm the real Yana and she's Mira. Ako ang naging girlfriend mo. Ako ang inalok mo ng kasal. Ako ang nag-anak sa kambal natin. Nang umalis ako at hindi bumalik ng 3 araw, ang bumalik na sa'yo ay si Mira at hindi na ako. Tuloy-tuloy ang pag-agos ng mga luha nito. What do you mean? May ines sa boses niya. Kasi Rai, ang unang pagkikita natin ay planado. Magkaibigan kami ni Mira at inalok niya ako ng isang kasunduan. Kasunduan na kailangan ko mapalapit sa'yo at mapaibig ka. Kapalit ng pagbabayad niya ng bill sa hospital ng lolo ko, noong mga sandaling yon ay nasa kritikal na kalagayan dahil sa sakit sa puso. Wala siyang narinig na kahit anong sagot mula sa kanya. Hindi niya naman kayang tignan ito dahil ayaw niyang makita ang galit nito sa mga mata ng lalaki. Matagal ka nang gusto ni Mira, pero hindi niya magawang makalapit sa'yo dahil may boyfriend siyang matanda na mga sandaling yon ay masyadong mahigpit sa bawat galaw niya. Wala akong choice kundi pumahig sa gusto niya dahil kailangan na kailangan ko talaga ng pera para sa lolo ko. Ang sabi niya ipapagawa niya daw ang mukha niya katulad ng sakin para kapag magpalitan na kaming dalawa ay hindi mo mahahalata. Tumigil siya saglit sa pagsasalita para mapigilan ang pagsinok niya sa kakaiyak. Hindi ko alam na seseryosohin niya pala ang sinabi niyang yon. Kaya nang unang kita natin sa bar, hindi ko alam na makukuha ko agad ang atensyon mo. Nagkamabutihan tayo. Naging magnobyo at nobya hanggang sa nauwi sa kasalan at binayayaan tayo ng 2 anghel. Napangiti siya sa mga masasayang araw ng sandali na yon. Tell me, Yana, kasama din ba yun sa plano mo? Ang pakasalan ka at maging asawa mo? Tinignan niya si Rai. Wala siyang mabasa na kahit anong emosyon sa mga mata nito. Basta nakatitig lang ito ng mariin sa kanya. Umiling-iling siya at mapait na ngumiti. Maniniwala ka ba kapag sinabi kong hindi? Lahat ng pinakita ko sa'yo totoo at walang halong pagkukunwari. Nang mamatay si Lolo, binala kong aminin sa'yo ang totoo at sinabi ko yun kay Mira. Pero nagulat ako na magkaharap kaming dalawa ay kamukha ko na siya. Ang sabi niya ay magpapalit na daw kami. Umalma ako pero may mga kasama siya lalaking armado. Wala akong nagawa nang dalhin nila ako sa lugar na hindi ko alam. Takot na takot ako ng mga sandaling yon.
Tatlong taon ako naging mag-isa sa nakakatakot na lugar na yon. Hindi niya alam na nanginginig na pala ang katawan niya habang inaalala ang mga araw na yon. Bahagya pa siya napapitlag nang hawakan ni Rai ang kamay niya. Tinignan niya ito kahit puno ng luha ang kanyang mga mata ay kitang-kita niya ang mukha nito na banayad na nakatingin sa kanya. Nagpatuloy siya magkwento. Nung makahanap ako ng paraan para makatakas, ay nahuli din ako ni Mira. Sinagasaan niya ako at pilit pinasakay sa kotse para ibalik sa hideout kung saan niya ako dinala. Pero lumaban ako. Lumaban ako kasi ayoko nang bumalik doon at gusto ko na kayong makita. Kaya nakipagagawan ako sa kanya ng manibela at nabunggo ang kotse. Pagkatapos nun, wala na akong maalala. Yun na ang araw na yun na nagising ako sa hospital. Niyakap siya nito at doon lang natigil ang panginginig niya. Sa yakap sa kanya ng lalaki ay pakiramdam niya ay ligtas na siya. I'm so sorry for everything. I know you're mad, but I understand that. Hagulhol niya. I'm not mad, Yana. In fact, I'm happy. Masaya ako kasi alam ko na ang taong nagloko sa akin ay hindi ikaw. At least panatag ako na minahal mo talaga ako. Patawad ng mga panahon na natatakot ka. Ay wala ako sa tabi mo para yakapin at sabihin sa'yo na magiging maayos din ang lahat. Patawad kung hindi ko nahalata na hindi pala ikaw ang kasama ko. Patawad kasi binaliwala ko ang mga napansin ko. Patawad kasi hindi ko nakilala agad ang tao nakakasama ko na... Mas lalo siya napahagulhol. Bakit? Bakit sa kabila ng panluloko ko sa'yo ay ikaw pang humihingi ng sorry? Dapat galit ka sa akin eh. Hindi. Hindi ko kaya magalit sa taong mahal ko. And besides, dapat pa akong magpasalamat sa'yo. Dahil ikaw ang gumawa ng paraan para mapalapit sa akin at magkita tayo. Natigilan siya sa sinabi nito. Nagtatakang tumingin siya dito. What do you mean? Tanong niya. Kasi hindi ko makikilala ang taong mamahalin ko na higit pa sa buhay ko. Dahil sa'yo, kung bakit may masaya akong pamilya. Dahil sa'yo kung bakit may tumatawag sa akin na daddy. Ikaw ang dahilan kung bakit naging makulay ang mundo ko. Ikaw at ang mga anak natin. I love you, Mr. Ray Pineda. Niyakap siya nito ng pabalik. I love you, Mrs. Yana Pineda. Let's start over again. Sabay nilang sabi. Natawa siya sa pagsasabay nilang dalawa. I promise, pagbabayaran ng babae na yun ang ginawa niya sa'yo at sa pamilya natin. Pagsisisihan niya ng gulo siya sa pamilya natin. Tumaas ang balahibo niya dahil sa sinabi nito. Kakaiba ang pakiramdam na ganun siya magsalita. Nakakatakot at nakakabahala. Mag-isa lang si Yana sa kwarto. Nasa hospital pa rin siya. Gusto niya na sanang umuwi, kaso ang overcaring niyang asawa ay gusto pang ipacheck siya ng mabuti. Dahil baka daw napasama ang pagkakatumba niya. Nagpapasalamat siya sa Diyos dahil binigyan siya ng Diyos ng isang lalaking bukod sa gwapo, mabait at maalaga. At higit sa lahat, ang mamahalin pa rin siya kahit sa pinakapangit niyang ginawa. At syempre, pabonus na sa kanya ang pagiging, magaling nito sa kama. Bumukas ang pinto, akala niya si Ray na ang dumating. Umalis kasi ito at nagpaalam sa kanya kanina na may aasikasuhin daw itong importante. Napabangon siya sa kanyang higaan na makita ang galit na mukha ng dati niyang kaibigan. Anong ginagawa mo dito? Mahinahon niyang sabi dito. Ngayon, naaalala niya na ang lahat. Kinukonsider pa rin niya ang pagiging magkaibigan nilang dalawa kahit naging masama ito sa kanya. Kahit ganito ang nangyari sa kanilang dalawa, ay may masasaya din silang pinagsamahan. Nang dahil lang talaga sa pangarap nito maging mayaman, ay ito ang kinahitnan niya. Ang maging masama, makuha lang ang gusto nito. Masaya ka na? Masaya ka na pinaghahanap na ako ngayon ng pulis? Sigaw nito sa kanya. Kung ganon, dapat mas pinili mo na lang na magtago kaysa puntahan ako dito. Tumawa ito. Para na nga itong nababaliw dahil habang tumatawa ito ay nakasabunot sa kanyang buhok. Hinahanap ako ng mga pulis dahil sa asawa mo. Akalain mo yon? Nabilog mo pa rin ang ulo ng lalaking yon? Umiling ito habang tumatawa pa rin. Mali ata ang pagkakakilala ko sa lalaking yon. Seryoso sa buhay at nakakatakot na isang businessman. Mailap sa tao at hindi nauuto. Pero ikaw na babaeng walang kwenta na paikot siya. Ang galing! Umalis ka na. Kakausapin ko si Ray na huwag ka nang ipakulong. Ang bagong buhay ka. Bumalik ka sa lugar natin. Huwag mo ko sasabihan kung anong dapat kong gawin. Traidor ka? May usapan tayo pero hindi mo tinupad. Kaibigan kita, Yana. Kaibigan kita. Tumulo ang mga luha nito kaya napaiwas siya ng tingin. May pagkakamali siya. Alam niya yon, pero sinubukan naman niyang wag umibig sa lalaki.
Pero kahit ang puso niya ay trinaydor din siya. Nagising na lang siya isang araw na mahal niya na ang lalaki. Patawarin mo ako, Mira. Hindi ko naman sinasadya. Sinugod siya nito at sinabunutan. Hindi mo sinasadya? Malandi ka lang talaga. Pinilit niyang humiwalay sa kanya at malakas siyang tinulak. Bumalik sa kanya ang mga ginawa nito sa pamilya niya, lalong-lalo na sa mga anak niya. Nakaramdam siya ng galit. Hinila niya ito at binigyan ng mag-asawang sampal. Para yan sa mga pananakit mo sa anak ko. Sinampal niya ulit. Para yan sa sakit na dinulot mo sa asawa ko. Sinabunutan niya ito at nginudgod sa kama saka pinaghahampas. Para yan sa ginawa mo sa akin. At heto. Tinihaya niya si Mira na marami ng sugat at pasa sa muka. Sinikmuraan niya ito kaya napaubo ito. Para yan sa hindi mo pag-aalaga at pagtatrato ng tama sa pamilya ko. Ilang beses siyang huminga ng malalim dahil sa pagod na ginawa niya. Arestuhin niyo ang babaeng yan. Gulat na napatingin siya kay Rai. May mga kasama na itong pulis. Kailan ka pa nandyan? Tanong niya, nagulat pa rin. Hinalikan siya nito sa noo at niyakap bago sumagot. Kanina pa. Nakakatakot ka palang magalit. Bulong nito sa kanya na may pangaasar. Mahina siyang kinurot nito sa tagiliran. No, bitawan niyo ako! Sigaw ni Mira. Tumingin ito kay Rai. Please Rai, maawa ka sa akin. Huwag mo akong ipakulong. Malamig niyang tinignan si Mira. Bahagya pa siyang kinilabutan sa pagkakatitig nito ng matalim sa babae. Gusto kitang patayin dahil sa ginawa mo sa asawa ko. Pero ayoko madumihan ng malinis kong kamay sa'yo. Kaya pagbabayaran mo ang ginawa mo sa asawa ko sa kulungan. Sa kanya naman tumingin si Mira na may panlilisik na mga mata. Nandahil sa akin kung bakit kayo nagkakilala. Alam ko at habang buhay ko yun yung pagpapasalamat sa'yo. Pagputol niya sa iba pang sasabihin nito. Hinila na siya ng mga pulis. Pilit pa rin itong lumalaban at sumisigaw. Nang makalabas ang mga ito sa kwarto, ay binuhat siya ng asawa niya pahiga sa kama at kapwa sila nakangiti. Res, my wife? Masyado ka na-stress ngayong araw. Sabi nito. Sa sinabi niyang yon ay nakaramdam siya ng antok. Hinalikan pa siya sa labi ng kanyang asawa. Natulog siyang may ngiti sa labi. Ilang buwan simula na maganap ang pangyayari sa kanila ni Mira ay naging maayos na ang lahat. Panatag ng gumising si Yana na walang iniintindi o agam-agam sa kanyang puso. At higit sa lahat, mas naging masaya pa ang pagsasama nilang pamilya. At ngayon ay nasa oras sila ng pagniniig. Hindi napigilan ng kanyang labi ang paglabas ng ungol dahil sa kakaibang sensasyon na nararamdaman niya sa bawat pag-angkin sa kanya ng kanyang asawa. Dumilat siya nang tumigil si Rai sa ginagawa nito. Nasa mga mata niya ang pagkabitin at inis dahil sa ginawa nito. Tinawanan siya ng asawa at hinalikan sa labi. May gusto akong sabihin sa'yo. Sambit nito na may nakakalokong ngiti. Umirap siya. Ako din, may sasabihin. Natigil siya sa pagsasalita na magsimula ulit si Rai sa paggalaw. Dahan-dahan na para bang sinasadya nito na mabitin siya. Then, magsabay tayo ng sasabihin. Sabi nito at medyo binilisan ang pagkilos. Hindi siya kaagad nakasagot dahil sa kiliting nararamdaman niya. When I count on 3, sabay natin sabihin. Sabi ulit nito, hindi na siya nakasagot at tumango na lang. 1, 2, 3. Will you marry me again? Bilang nito kasabay ang malakas nitong paggalaw. Nagsabay sila ng salita. I'm 2 weeks pregnant. What? Sabay pa rin nilang sabi at parehong gulat. Are you pregnant? Shit, ang bibi ko. Ako mga alis ito sa pwesto pero pinigilan niya. Ano ka ba? Pwede pa naman. Kapag lumaki na ang tiyan ko baka hindi na rin ako maging komportable sa ganito. Paliwanag niya. Kinis siya nito sa noo. Okay, I'll be gentle. Nagsimula ulit itong gumalaw, mas maingat na kumpara kanina. Nagpo-propose ka ulit sa akin? Are you sure? Tanong niya. Pagdating sa'yo, lagi ako sigurado. So, your answer is? Tumango siya. Yes, I'll marry you again. I love you, Mr. Rai Pineda. Naiiyak niyang sabi, ngumiti ito. You are my life, my everything. I love you more than my life, Mrs. Yana Pineda. Hinalikan siya ni Rai ng marahan na tinugod naman niya. Nagsimula ulit siyang gumalaw kaya muling bumalik ang init sa kanyang katawan. Alam niyang may mga pagsubok pang darating sa pagsasama nila mag-asawa, pero mas lalo siya magiging matibay at matatag para sa kanyang pamilya. Lalo na at may isang munting anghel ang dadagdag sa kanilang pamilya. Sa ngayon, wala na siya mahihiling pa dahil kontento na siya sa binigay sa kanya ng Diyos.
Dalawang kambal na makukulit at malambing. Ang nasa tiyan niyang bagong darating sa kanilang buhay at ang kanyang asawa na mapagmahal at syempre magaling sa kama.